Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon magluluto tayo ng isa sa mga paborito kong soup, ang chicken and corn soup. So if you want to see my version of this dish, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Meron ako dito ang 1 kilo ng manok. Chinap ko lang siya ng bite size katulad niyan. Mas maganda sana dito kung boneless chicken yung gagamitin natin. Gumamit din ako ng dahon ng sili para medyo may konti siyang anghang. Gumamit din ako dito ng siling green. Inalis ko yung buto at hiniwa ko siya diagonally. Meron din tayo dito ang bell pepper. Mas maraming bell pepper, mas masarap. Kaya lang ito na lang yung meron ako. Okay, bawang at sibuyas. Kailangan din natin ng 2 piraso ng itlog at cornstarch pampalapot. Gumamit din ako dito guys ng 4 na pirasong mais. Inalis ko lang yung laman niya, hiniwa ko katulad niyan. Sa pagpili ng mais, piliin niyo yung medyo maliliit yung butil niya, no? Kasi mas malambot pa yon dahil mas mura pa siya. Tapos yung pinaka-cob niya, pinutol-putol ko lang siguro ng mga 2 to 3 inches bawat isa. Ngayon naman, magluto na tayo. Igisa lang natin yung ating bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na siya dito. At haluin lang natin siyang mabuti. Kapag gumagawa tayo ng soup, mas maganda kung medyo luto yung ating sibuyas ng konti, no? Yung ibang part niya sa edges or sa gilid, medyo parang tostado na ng konti. Pero ingatan nyo rin, baka masunog naman yung ating bawang. Isunod na natin dito yung ating manok. Isasangkot siya natin yung mabuti. Now, usually, ang mga manok, kapag ginigisa natin ganito, kumakatas siya, nagkakaroon siya ng tubig or lumalabas yung pinakatubig niya. Pinapatuyo ko yan maigi guys, hanggang sa magmantika na lang siya katulad nito. Ganun yung natutunan kong tamang pagsasangkot siya para hindi agad mapanis yung ating mga niluluto. Igigisa ko lang din ng konti yung ating bell pepper para medyo lumabas yung kanyang natural oil, mas magiging malinamnam siya. Naputol lang yung clip ko guys, hindi ko mahanap pero nilagyan ko na rin ng konting asin at paminta yung ating ginisang manok para mamaya angat na angat yung lasa niya. At isusunod ko na dito yung ating kinayas na mais. Pwede rin kayong gumamit nung nasa lata. Gigisa ko lang din to ng konti. May mga pagkain kasi or mga ingredients kasi tayo na kapag naluto siya sa mantika, mas nagiging mas malinamnam siya at malasa. Kaya para umangat yung lasa ng ating mais, isinama ko siya dito sa pagigisa. Ilagay na rin natin dito yung pinaka-cob niya, no? Sayang kasi to guys, may masisimot pa tayo dito. Lalo na kung di nyo naman sasagarin yung pagtatanggal ng pinakalaman. Kanina nagpakulo na ako ng tubig, kaya mainit na tubig or kumukulong tubig yung inilagay ko dito. Tansya-tansyahan na lang tayo dito guys. Depende yan sa dami ng lulutuin ninyo. So, naglagay na rin ako dito ng paminta at ng asin. So, kayo na rin bahalang tumansya. Depende sa panlasa ninyo. At tatakban ko lang to para kumulo siyang maigi. Ang sekreto ng masarap na sabaw, yung matagal na pagpapakulo. Now, i-check lang natin kapag luto na yung ating mais. Isunod na natin ditong ilagay yung siling green. Now, this is optional. Kung hindi kayo mahilig sa manghang, pwede nyo nang alisin tong ingredient na to. And now, tinunaw ko lang yung ating cornstarch sa tubig at ilagay na natin yan. So, dito ulit, tansya-tansya rin kung gaano kalapot yung gusto ninyo. Sa totoo lang guys, sa pagluluto ng ulam, most of the time talagang nagtatansya lang ako. Dito lang ako sa may kusina gumagamit ng mga measuring tools para kahit paano magka-idea kayo kung gaano kadami yung nilalagay ko. Kapag kontento na tayo doon sa lapot ng sabaw natin, ihanda na natin yung ating beaten egg at ilalagay natin siya dito. Dahan-dahan lang habang hinahalo natin yung sabaw natin. Antayin lang natin yan ulit na kumulong maigi at ilagay na natin yung ating dahon ng sili.
Mas masarap sana guys kung maraming dahon ng sili. Nagkataon kakaunti lang yung dahon ng tanim ko, kaya kaunti lang na ilagay ko dito. Ito yung madalas na niluluto ng mother ko kapag masama yung pakiramdam namin, meron kaming sakit. At napakasarap nito guys, sana matry ninyo. Or kahit pa paano ma-inspire kayo sa idea ng recipe na to. And so, that's it. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I will try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.